Gawa tayo ng suman na pinagsamang malagkit at giniling na bigas. So, bali 1 and 1/4 cup na kakanggata ang nakuha ko sa ating dalawang nyug. Alatikin ko lang po muna ito sa mahinang apoy. Lalay lang yung apoy ninyo. Okay na to mga kamamsi. Luto na yung ating ginagawa na latik. Nasala ko na yan. Nakuha ko na yung pinaka-oil niya. Ito siya mga kamamsi. Lagyan ko siya ng konting asukal. Ayan. Hanggat mainit pa po yung latik, ilagay nyo na yung asukal para dumikit siya baga, yung lasa niya. Wala po yung apoy mga kamamsi, naka-off na po yung ating stove. So, naglagay ako ng 1 cup na malagkit na giniling na bigas. And then, 1/2 cup na giniling na bigas. Hindi ko siya pinuro na malagkit kasi masyadong malagkit pag naluto yung parang bibilaukan ka baga. So, nilagyan ko siya ng bigas na giniling. Since yung ating kakanggata ay ginawa na nating latik, eto naman yung ating pangalawang gata. So, pangalawang gata na po ang tunaw ko dito sa ating giniling na bigas at malagkit para ito ay maging galapong. Sayang po kasi yun eh. And then, saka po natin haluin. Kailangan po medyo basa po yung pagkakagawa nyo ng galapong dito para hindi po siya tumigas. Dagdag pa tayo ng konti na gata. Then, lagyan natin siya ng konting asin, konting-konti lamang. Konting brown sugar, depende na sa inyong panglasa. Since nalagyan na natin ng sugar yung ating latik. And then, para matunaw yung asukal niya, dagdagan pa natin siya ng gata. Nilagyan ko po yan ng asukal para may lasa na po yan kapag kinain na natin. Then, masamasahin nyo lang po. Mag-gloves po kayo. So, nakita nyo naman siguro na mix na natin lahat yung ating ingredients. Natunaw na rin po yung ating brown sugar. Pwede po kayong gumamit ng white sugar if wala po kayong brown sugar. So, okay na po ito mga kamamsi. Magbalot na po tayo. Ready na po yung ating galapong at ang ating ipapalaman. Meron na po tayo ditong nadarang na dahon, which is binili ko po ngayon ito kanina. Magputol na lang po muna tayo. Depende na po sa inyo kung gaano kalaki ang inyong gagawin na ibabalot dito o inyong kakanin. So, ako lang po ay tinansya-tsansya ko na lang po yung pagpuputol ng dahon. So, after nyo po yan maputol, hugasan nyo pong mabuti and then punasan nyo po ng malinis na basahan. So, meron po tayo ditong oil, yung oil po ng ating latik. Kuha lang po tayo ng isang dahon. And then, kuha po tayo ng brush. Then, i-grease nyo po itong lalagayan ninyo ng galapong. Para hindi po siya dumikit mamaya kapag luto na siya. Depende na po sa inyo kung gaano kalaki. Para hindi po yan dumikit sa inyong mga palad, madali lang po yan. Naglagay po kayo ng oil dito ng konti. And then, ipa-flatten nyo po yan. Depende na po sa inyo kung gaano kalaki ang gagawin ninyo. And then, kukuha lang po ako nitong ating pangpalaman. Ito po ang ating latik with brown sugar. Konting brown sugar lang naman po ang inilagay natin dyan kanina. So, kumuha ako ng isang kutsara na latik. Tapos, ipalaman po natin dito. Ilagay nyo po sa gitna para hindi po naman lumabas yung palaman niya mamaya. Ayan po siya mga kamamsi. And then, saka natin po i-roll. Ayan, ganyan po. Oh. Tingnan nyo po mga kamamsi. Ayan, oh. Pagtapiin nyo po yan. Ayan, ganyan. Ayan, para magdikit po siya at hindi lumabas yung palaman. So, ganyan po yan mga kamamsi. So, pagkadikit po niyan, ganyan ninyo lang po yan. Ayusin nyo pong mabuti. Ayan, ganyan. Tapos, saka nyo po yan i-roll ng ganyan. Huwag nyo pong pakapindutin at baka po lumabas naman yung palaman niya. Ayan. At saka nyo po, ganyan i-fold nyo po yung magkabilang dulo. And then, eto na po siya. So, eto na mga kamamsi, nabalot na natin ito ng dahon. Meron tayo ditong 7 piraso na nagawa. So, isa lang na natin ito. Magpakulo na tayo ng tubig. So, kumukulo na yung ating tubig. So, lang na natin yung ating lulutuin. Ilagay na po natin. So, after 30 minutes, i-check natin if luto na. Pero sigurado naman na luto na yan.
Mainit ah. So ayan, okay na yan mga kamamsi. Ito na mga kamamsi ang kakanin natin na ginawa. I-try nyo mga kamamsi, masarap ito. So tikman na po natin mga kamamsi. Ayan, malambot siya. Tamang-tama lang yung mixture niya, yung bigas, yung giniling na bigas at giniling na malagkit na pinagsama natin. Ayan po siya mga kamamsi. So, eto na siya mga kamamsi, tikman na natin. Yung asukal po ay nakadepende na sa inyo kung gaano katamis ang gusto ninyo. Kain na po tayo mga kamamsi, and reminder ko lang po sa inyo, patilian niyo po munang mabuti yung inyong latik para hindi po ma-oily yung inyong latik kapag naluto. Tamang-tama lang po ang asukal ng mga kamamsi. Try nyo, masarap siya.